Good day mga ka-sports natin dyan. Alas Pilipinas, pumalag naman kontra sa Team Vietnam. Pagkatapos nilang mapataob sa loob ng 4 na set, okay naman ang Alas Pilipinas. Ngunit alam nyo ba na kaya talagang makipagsabayan ng Team Philippines? Mukha talagang malakas naman ang Alas Pilipinas kahit sabihin natin meron pa silang T4 ang Vietnam. At kahit nga malakas ang pinagdududahan nga nila na sinasabi na medyo kahawig daw ni Brian Bagunas at malakas mag-spike, ngunit nakasabay naman dito ang Alas Pilipinas. Actually, muntik-muntikan pa nga tayong manalo pagdating nga sa mga games. Ngunit, eto na naman tayo. Muntik na sanang manalo pero natalo pa rin. Bakit sila natalo? May mga iba't ibang rason yan mga ka-sports. Kitang-kita kasi naman natin na pagdating nga sa games medyo nauungusan pa nga natin ang Team Vietnam. Ngunit bandang hulihan ay inala talaga ang Alas Pilipinas. Sino-sinong mga players ang hindi pinalitan ni Coach De Brito at ibinabad niya ng pilit kung kaya natalo. Yan ang ating aalamin kung sino ang nagkalat sa Alas Pilipinas at kung ano-ano ang kanilang rason bakit sila natalo. Dito malalaman ninyo sa ating vlog. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Pagdating nga sa games ng Alas Pilipinas kontra sa Team Vietnam, hindi naman tayo nangulelat ng gusto dahil pumalag naman talaga ang Alas Pilipinas. May pagkakataon pa nga sana tayo na manalo. Gayunpaman, tinalo nga tayo ng Vietnam sa score na 25-23 sa Alas Pilipinas, 25-20 at nanalo naman tayo sa second set. Ngunit pagdating naman sa third set, nakakuha naman tayo ng 22 at 25 sa Vietnam. At ng last game nga nila, pagdating sa fourth set ay hindi na nakasurvive ang Team Philippines kung saan nakakuha lamang tayo ng 21 at 25 nga sa Team Vietnam. Kung tutuusin naman ay lahat double digit nga tayo at halos masasabi nga natin na tinapatan talaga natin ang angking kagalingan ng Team Vietnam. Kilala naman natin na ang Vietnam ay powerhouse talaga. Ngunit gayunpaman ay talo talaga tayo. Narito nga ang mga rason kung bakit natalo ang Alas Pilipinas. Panalo sana tayo sa mga ilang games ngunit nasilat pa ito ng Vietnam. Unahin na nga natin dyan ang ating Coach De Brito. Yes po, ang head coach nga ng Alas Pilipinas ang isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit natalo nga ang team ng Team Philippines. Bakit natin nasabi yan? Dahil meron nga siyang mga decision making na hindi maganda. Gaya nga ng minsan may binababad talaga siyang mga players na talagang kahit nagkaka-error na ito at sumasablay, hindi niya pa rin ito pinapalitan. At meron rin mga pagkakataon na may mga players na papalitan niya na alanganin. Kung kaya habang hindi pa mainit nga ang kanyang pinapalit, sunod-sunod naman ang error nito. Ganon katindi ang mga decision making ng ating Coach De Brito na kahit nag-error na nga ang ibang players ay hindi niya pinapalitan. Sobrang dami pa naman ibang mga players na magagaling na nasa bangko lamang at hindi nga ito nakapaglaro. Gaya nga nila Fifi Sharma at Ara Paniki at marami pang iba. Kaya't buhay na naman ngayon ang mga bashers ni Coach De Brito at siya talaga ang pinupuntirya dahil nga sa kanyang mga decision making na sumasablay. Speaking sa sumasablay, bukod kay Coach De Brito, eto pa nga si Ea Laure. Bagamat si Ea Laure ay malaki rin ang kanyang naiambag sa team ng Alas Pilipinas dahil nagkaroon nga siya ng double digit, 13.3 naman ang kanyang naging score. Ngunit sa kabila ng kanyang score na 13 points ay marami naman siyang sinayang nga na bola kung saan nga ang kanyang mga spike services ay talagang tumodo naman sa error. Kaya't halos kalahati rin talaga ang nawala rin sana sa Alas Pilipinas. Mananalo sana ang Alas Pilipinas ngunit sunod-sunod din kasi ang error ng ating Ea Laure. Kung kaya nga talagang natalo sila dahil nga sa error na iyan. Kung tutuusin sana ay magaling naman yan sa Ea Laure
siguro hindi niya pa panahon para nga umariba na naman ang kanyang angking kagalingan. Maraming ang mga naririnig tayong netizen na nagkukomento nga kay Ea Laure na sinasabi na pabebe daw ito sa loob ng court. Pero magaling yan sa Ea Laure para sa akin. Siguro sadya talagang ma-error lang siya ng panahon na kalaban nila ang Team Vietnam. Speaking sa ma-error, eto pa nga ang nag-iisang error queen ngayon. Walang iba kundi si Micaela Belen. Set 1 pa lamang ay nagsunod-sunod na nga ang error ni Belen at kitang-kita naman yan ng mga netizen kung saan nga nagtataka ang ibang netizen dahil ipinili talaga ni Coach De Brito na ibabad nga itong si Belen samantalang sobrang dami nga nitong nakukumit na error. Halos 3 sunod-sunod nga ang kanyang error at mayroon pa siya mga spike na talagang umover ito. At bukod sa lahat, isa naman siya sa pinakamagaling nga pagdating sa floor defense. Ngunit nang nakalaban nila ang Team Vietnam, dito talaga siya nahulugan ng sunod-sunod ng bola ng service nga ng Vietnam na hindi niya ito ma-receive ng maayos. At nangyari pa nga yan sa pinaka-crucial pa na laban. Panalo na sana dyan ang Team Philippines, ngunit nga dahil nga sa nakumit na error nga ni Micaela Belen dahil nga sa services na hindi niya ma-receive ng maayos, kung kaya halos ipinamigay nga nila ang 3 puntos sa Team Vietnam, kung kaya ito nanalo. Sayang talaga sa set 1 pa lamang, mukhang Team Philippines na sana ang mananalo, pero dahil nga sa error nga ni Micaela Belen at ni Ea Laure ay natalo nga ang Alas Pilipinas. Syempre, natural lang naman to sa games. Minsan meron talagang time na maalat tayo sa pagre-receive at nangyari nga yan sa Alas Pilipinas. At nakakalungkot na isipin na mas marami pa ang error nga ni Micaela Belen seka nga sa kanyang naiambag na puntos. Naka 1 point lamang itong si Micaela Belen. Grabe mga ka-sports, talagang hindi si Micaela Belen nakahataw nga ng todo. Nawala nga ang kanyang power gaya nga ng nasa Enyo Bulldog siya na nagre-reign na nga siya sa UAAP. Pero pagdating sa Alas Pilipinas ay naolats nga itong si Belen. Si Rondina ay isa sa mga pinakamagaling natin na spikers at kilala sa ating bansa. Ngunit pagdating nga sa Alas Pilipinas, hindi natin alam kung bakit hindi siya ibinabad ni Coach Sosa De Brito. Hindi siya ibinabad, sa halip na ibabad nga itong si Rondina, si Micaela Belen ang ibinabad Ea Laure at Vanny Gandler. Okay sana kung may si Rondina sa loob ng court dahil kilala naman natin itong si Rondina na isa sa mga pinakapalaban at mataas nga ang kanyang naiaambag na score. Ngunit sa kanilang game nga kontra sa Team Vietnam, nakakuha lamang ng 3 puntos ang ating si Rondina. Well, decision making nga yan ng ating coach Sosa De Brito. Hindi natin alam kung bakit hindi masyado binabad itong si Rondina at naka 3 puntos nga lang ito. Sa overall na laban nga ay talagang nangulelat pa rin ang nasabi nating Alas Pilipinas. Ngunit ang nagpatalo talaga sa kanila ay ang kanilang error, sapagkat lamang naman sana sila pagdating sa spiking at pagdating sa blocking. Ngunit namigay talaga sila ng napakaraming ang puntos sa Vietnam. Dahil namigay lamang tayo ng 23 points. Grabe ang ambag nila sa Team Vietnam. Yan nga ang kanilang ipinamigay, ang 23 puntos na error ng Alas Pilipinas, samantalang ang error lamang ng Team Vietnam ay 12 lang. Lamang talaga sana tayo pagdating nga sa services, sa spiking at kahit sa blocking ay lamang nga tayo sa Team Vietnam. Ngunit pagdating nga sa error, namigay talaga ng napakaraming puntos ang Alas Pilipinas. Yan talaga ang nagpatalo rin sa kanila, ang kanilang error. So mga ka-sports, sa tingin nyo sa next games makabawi pa kaya ang Alas Pilipinas dahil makakalaban pa nga nila ang mga malalakas pang team? Kung sa tingin nyo makakalusot ang Alas Pilipinas sa next game, comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.